Diretso na kagad sa plenaryo. Huwag na kayong magbait-baitan. Kayo mga buaya kayo. Huwag niyo nang patagalin pa. Alam na naman ng tao kung saan ang pupuntahan niya. Diretso na kagad sa plenaryo. Magsipirma na kayo lahat. At ibigay na ninyo doon sa Senado dahil atat na rin si Tito Soto. Gusto niya nang maging presidente. At ang mga sukab na senador, atat na rin dyan. Oo, kasi kailangan na nilang makakolekta. Diba? Kaya tingnan natin. Wala na. Everybody's expecting already. Alam na naman natin kung anong alam na ng mga pro Duterte ang gagawin ninyo. Diba? Kahit ako alam ko ang gagawin ninyo eh. Oo, wag na kayong magbait-baitan, mga ipokritong buaya. Babait-baitan ba kayo? Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 4:17 na ho ng umaga. Oras natin sa buong kapuluan. Narito ng ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Pebrero 2026. Sa ating mga headlines, third impeachment complaint laban kay VP Sara nasa opisina na ni House Speaker Bogie D. 21 priority bills, target na maipasa bago maghunyo batay sa ipinatawag ng LEDAC meeting. Bongo at Robin Padilla mananatili sa Senate Minority Block. Epstein, nag-hire umano ng Philippine-based team para burahin ang bad records ayon sa US Department of Justice. Cynthia Villar, nakipagbangayan sa mga sekyo na nagpapatupad ng bagong traffic scheme sa Las Piñas. Nabigong kudeta sa Senado dahil umano sa pakikialam ng ehekutibo ayon kay Senador Marcoleta. At Sara Diskaya at pamangkin ng asawa nito na si Carly Diskaya hihirit na makapag-piyansa. Abante Pilipinas. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako ang inyong yayamanin, Section Swabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na naihatid na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ayon kay Garafil, kagabi pa nakarating sa opisina ni D ang naturang reklamo alinsunod sa itinakda ng konstitusyon at rules ng Kamara. Matatandaan kahapon ng hapon lamang isinampa ang ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At dahil nasa tanggapan na ng House Speaker ang tatlong isasama ito sa order of business hanggang sa formal na ma-refer sa House Committee on Justice na siya namang sasala sa mga ito. Abante Pilipinas. Kaya naman nag-aaksaya kayo ng panahon at nag-aaksaya kayo ng pera. Oo, alam na naman ng tao kung saan ang pupuntahan niya. Diretso na kagad sa plenaryo. Huwag niyo nang patagalin pa. Kayo mga buaya kayo. Dapat sa inyo, tinatalian sa leeg eh. Huwag niyo nang patagalin. Luwalaki lalong gastos ng gobyerno sa inyo. Ang gastos ng taong bayan, tandaan niyo ha, nagpapasweldo sa inyo ay taong bayan. Kasama kami ron. Ha? Kasama kami ron. Kahit na maliit ang aming bahagi, dyan sa lintik na sweldo ninyong yan, na wala naman kayong ginawa, kundi magpalaki ng tiyan, mamuliti ka, at sa halip na magtrabaho, hindi. Kaya wag nyo nang patagalin pa. Idiretso nyo na sa plenaryo. Abante Pilipinas. Diba, Danilo Eliazar? Patagalin nyo pa yan? Ayun din naman ang kahihinatnan yan. Hindi na, wag na ninyong magsipirma na kayo lahat at ibigay na ninyo doon sa Senado dahil atat na rin si Tito Soto. Abante Pilipinas. Gusto niya nang maging presidente. Ha? Atat na si Tito Soto at ang mga sukab na senador atat na rin diyan. Oo, kasi kailangan na nilang makakolekta. Diba? Kaya tingnan natin. Wala na. Everybody's expecting already. So, wag nyo nang patagalin pa.
para lamang ninyong lalo lamang ninyong binubuisit ang taong bayan eh. Ha? Para bagang alam na nilang sila'y talo, alam na nilang mangyayari ang gusto ninyo, ano't ano man ang mangyari, ay wala. Inuurot-urot pa ninyo, kinukurot-kurot pa ninyo sa singit at sa bewang, sa kilikili. Di ba? Pinipingot-pingot nyo pa, sinasaktan nyo pa ng husto. Alam na naman natin kung anong, alam na ng mga pro Duterte ang gagawin ninyo. Di ba? Kahit ako, alam ko ang gagawin ninyo eh. Di ba? So, ito, sinasabi ko lang ito dahil inaasahan na ito ng taong bayan. Sinasabi ko ito dahil naiintindihan na ng taong bayan ang gusto ninyong mangyari. Tapos na, di ba? Tapos na. Kaya, nandyan na. Tapusin nyo na ng mabilis. Di ba nga? Sabi nga, di ba, if you're going to kill me, please make it quick. Papatayin nyo rin lang ako, dalian nyo na lang. Huwag nyo na akong pahirapan. Abante Pilipinas. Yan ang sitwasyon na yan. Naku, huwag na kayong magbait-baitan, mga ipokritong buaya. Babait-baitan ba kayo? Tirador ng LPG sa Quezon City, natimbugho ng Quezon City Police District. Mabati sa balita si Abante reporter Leon Bustillos. Abante Radyo Live Report. Leon, good morning. Kuya Ronnie, arestado ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang isang lalaki sa isinagawang follow-up operation sa lungsod ng Quezon. Kinilala ang suspect sa alias na Steve, 33 taong gulang at residente ng Barangay Pasong Puti, Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang suspect matapos umano nitong tangkain na tumangay ng isang LPG tank sa isang establishmento sa Barangay Sacred Heart. Batay sa investigasyon, nakatanggap ng CCTV notification ng may-ari ng establishmento na may isang lalaki sa loob ng kusina na tinatangkang kunin ng LPG tank niya. Agad niyang ipinaalam ang insidente sa barangay at sa Kumuning Police Station. Sa pagdating ng mga polis, nagtangka pa umanong tumakas ng suspect matapos basagin ang salamin ng pinto at umakyat sa mga bubong ng kalapit na bahay. Ngunit nahabol at naaresto rin ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa suspect ang isang airsoft na anyong armas, isang magazine at ng tinangkang tangkaying LPG tank. Lumabas din sa record check na may dati na itong mga kaso ng pagnanakaw. Ang suspect ay sasampahan ng mga kasong attempted theft, malicious mischief at grave threats at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng polisya. Ako, si Ted Postillos. Abante. Abante Pilipinas. Thank you. Ano ba, Leon ba o Ted? Ano ba talaga? Leon Bustillos. Leon, thank you. At good morning. 4:24. Oras natin sa buong kapuluan. Balastig Buti pa yun, kulong agad. Pero yung nagnakaw ng daan-daang bilyon, nawala na, nakalimutan na. O, kailan kayo? Diyos ko. Oy, mga pogi, mga feeling maganda dyan sa Kongreso, na matatanda na naman pinababanat na lang ang mukha. Magising naman kayo. Maawa kayo sa Pilipino. Puro sariling bulsa ninyong iniisip ninyo. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas.